Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pagkulutan ng palaman upang mga gawad, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Narito na naman po ako, ang inyong lingkod, na kayo ay paglingkuran sa araw na ito. At itong araw na ito ay September 27, araw po ng Miyerkules 2023. Muli po, tayo na po sa ating pong 1 oras ng programang ito, itong Balitang Pilipinas Worldwide. Magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng ating programang ito. Lalong-lalo na, yan, sa Dubai, sa lugar ni Miss Lorna Tolentino. Lorna Tolentino. Pag pinagsama kasi, no, yung artista na si Lorna Tolentino, ang ganda ng kombinasyon eh. Lorna Ginobes Flores pala. Naalala ko yung artista. Ayan, muli po, 1 oras na naman ho tayo magkakasama para sa ating pong balitaan, pagtalakay sa mga likod ng balita, at syempre, hindi po mawawala ang ating serbisyo publiko. Ngayong araw na ito, Miyerkules, meron tayong medical mission.
Oho, may medical mission ho tayo at mamimigay at magpapakalat tayo ng gamot. Aha, kaya't dyan lamang po kayo. Aha, dyan lamang ho kayo para ho kayo ay mabigyan ng gamot. Dahil araw ho tayo ng Miyerkules ngayon. Kapag araw ng Miyerkules at Biyernes, yan, medical mission. Meron tayong medical mission dito sa ating programa. Ano po? Okay. Ano ang medical mission ho natin? Yan. At yung mga paalala natin, yon, no? Hindi ho mawawala yan. Araw ho ng Miyerkules ngayon, simbang baklaran, kaya ang ating mga deboto ngayon, ayan, nandyan na ngayon sa baklaran at ang iba naman, magmumula pa sa kanilang trabaho. Magmumula pa sa kanilang trabaho at bago makapunta sa simbahan at kanilang tuparin yung kanilang debosyon, yung kanilang pangako na sa ating ina ng laging saklolo. Ano ba ang pangako? Na sila ay magnunubina, no, ng 9 na beses dahil nakatanggap ng mga pagpapala. Dininig ang kahilingan. Ano man yan, ano? At yung iba naman, dumudulog pa lamang, humihiling pa lamang. Siyempre, iba't iba ho ang pamamaraan ng ating Panginoon, no? Iba't iba ang pamamaraan ng ating Panginoon kung sa iyong paghingi sa iyong kahilingan, kung minsan granted agad, di ba? Andiyan na agad. At yung iba naman, may panahon. May takdang panahon bago ipagkaloob sa iyo yung iyong kahilingan na yon. Kaya dapat marunong tayong maghintay. Yan. May kanta dyan. Basta't maghintay ka lamang. Dan-dan-dan-dan! Di ba? May awit tayo dyan na kinakailangan marunong tayong mag-antay sapagkat ang lahat ng bagay ay may mga panahon tulad ng bunga. Ayan. Ang bunga ay may panahon bago siya sumulpot. Di ba? At may panahon na siya ay mahihinog. Yan. Kaya kapag hinog na, di ba, ay doon na may panahon na rin ng pag-ani. Kaya ang ating mga kahilingan, huwag tayong magsasawa. Huwag tayong magsasawa na kulitin. Kulitin ang ating Panginoon. Kasi pag kinukulit siya, kung minsan din ay nakukulitan siya. At naibibigay ng maaga ang ating kahilingan. Dahil, paano ka mangungulit? No? Paano ka mangungulit sa ating Panginoon? Ay siyempre, puspusan yung iyong panalangin sa Kanya. Puspusan yung iyong pakikipag-usap sa Kanya. Taimtim, kumbaga. Taimtim kang nananalangin. Taimtim kang nananalangin sa ating Panginoon para maibigay yung iyong kahilingan. Ayan. Ganyan yung ating mga deboto. So, siyempre, bago kayo nandun, pumunta sa simbahan, ay mag-iingat. Yan, mag-iingat po tayo sa ating pagsakay-sakay. Ayan, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na medical mission. Nagbibigay po kami ng gamot. Anong pangalan ng gamot? Paalala.
Yan, paangalan nung Paalala RX. Oo, ha? Ayan. Paalala. Yan yung gamot nating pinamimigay kapag araw ng Miyerkules. Paalala sa ating mga kababayan na mag-iingat. Yan ang sinasabi nating gamot. Siyempre, sasakay ka ng jeep. Yun, lagi nating papaalala. Huwag hahabulin ng jeep. Hayaan nyo ho siyang pumarada sa tabi. Ano ho? Para hindi na didisgrasya. Huwag hahabulin ng jeep or bus. At nakikipag-agawan. Sapagkat pag ikaw din nakikipag-agawan, nakikipagsiksikan, andyan ang tendency na ikaw ay madukutan. Sapagkat nakikisabay ang mga mandurukot, lalo na ngayong panahon na ito. Papasok na ang ating Christmas season, nagkalat na sila ngayon. Katunayan, nabiktima na ang aking kumpare. Nabiktima na. 2 beses na siyang nabiktima sa iisang lugar. Sa iisang lugar. Oo, dito sa Pasay. Ang hindi ko lang maunawaan, ang kumpare ko ay tila baga nawawala na ang pakiramdam sa katawan. Abay, hindi niya nararamdaman na siya ay nadudukutan. Ano kaya? Ay marahil, yaan ay tirik ang mata sa mga naka-miniskirt. Paring Nestor, ay wala ka rito. Kaya ikaw ay kakanain ko. Siguro, nakakita na naman ng naka-miniskirt. Ayun, nakapokus siya doon. Kung minsan nga, sindikato yan eh. May mga ganyan talaga. Meron niyang, kunwari, kakamot-kamot. Kakamot sa tuhod at tumataas-taas ang miniskirt. Di kitang-kita na yung, kitang-kita na yung tuhod. Si kasamang Nestor, wag niyong sabihin senior citizen na yan. Malakas pa ho yan. Malakas pa ho yan sa kalabaw ng Batangas. Totoo yan. Ay tingnan nyo. Pumutok na ang Bulkang Taal. Tingnan nyo, trabaho pa rin ang trabaho. Nandito pa rin sa Maynila. Sige pa rin ang trabaho. Sikat na sikat naman ngayon si paring Nestor dahil yung bulkan nila doon sumabog. Sila ay malapit doon. Sila ay sa Laurel. Sa Laurel, Batangas sila, sa Balakilong. Barangay Balakilong, Laurel, Batangas. Ganyan si paring Nestor. Daig pa talaga ang kalabaw sa Batangas sa lakas. Kaya ang mata, tingnan nyo naman ang mata niyan, nakaw, nandilisik pag lalo na kapag ay naka-miniskirt ang kanyang nakikita. Kaya ho na, dudukutan Nadudukutan. Biruin nyo, 2 beses na ho. 2 beses na nadudukutan. Panay ang reklamo. Di nagsadya sa police station. Ikaw na naman? Ikaw na naman, sabi sa kanya ng pulis. Ikaw na naman? Oo nga ho Nabikta na naman ako ng pandurukot dyan sa area mo. Pinagalitan ng pulis, ang chief of police ng Pasay City, si Colonel Oy. Hanggang ngayon hindi nyo pa tinatauhan ng pulis dyan sa Rotunda. Sa Pasay Rotunda, dami ang tao diha. Pinaghalo yung Batangas at Bisaya. Ang daming tao dyan ako na naman na biktima. Malamang yung mandurukot. Yung mandurukot namukaan siya. Ito yung ating nabiktima.
Abay, ulitin nga natin. Malamang ay nakabili na uli ito ng cellphone. Oo. Nakabili na uli ng cellphone ay madukutan uli. Ayan. Yun nga ang nangyari. Nadukutan nga ang kawawang ang kawawang cowboy. Oh. Ayan. Eh di wala na namang hindi tuloy makapagbato ng report ang kumparing Nestor ko dahil ayun, walang cellphone. 2 cellphone na ang nawawala. Ay, nako. Kaya tayo po ay mag-iingat. Ano ha? Mag-iingat sa ating paglalakad. Imagine, naglalakad-lakad daw ho siya. Bay na, na dukutan. Kaya tayo naman, yung mga iba naman dyan, yung mga speaking of cellphone, yung mga naka-headset, 2 nakasalpak dito, ha? Yung headset pa na, tinatawag na malaki. Nakasalpak dyan. Naglalakad sa karsada. Binubusinahan, hindi niya marinig. Hindi marinig ang busina. Tingnan nyo. Inilalagay ho ninyo, lalo na kayong mga kabataan, mga estudyante, inilalagay ninyo sa peligro ang buhay ninyo. Kasi kapag nakasalpak ang headset sa tenga ho ninyo, 2, hindi ho nyo napapansin at hindi nyo naririnig ang paligid. Binubusinahan ka ng sasakyan, hindi mo naririnig, kung wala hong preno yun. Di ba? Kahit sigawan ka ng mga bystander dyan, tabi, tabi, tabi! Hindi mo naririnig dahil nakasalpak ang headset mo. Nakikinig ka ng music mo. Ay, sa malamang, ibang music na ang marinig mo kapag nasa gasaan ka na. Ano yan? Pag-iingatan. Ang cellphone, marami ding mga kababaihan din. Mga kadalagahan. Ang cellphone nilalagay sa bulsa sa likod ng pantalon. Ang bulsa ng pantalon sa likod, ang kipot, ang ikli-ikli. Di kalahati ng cellphone nakalawit. Oo, naka-display. Ay napakadaling banggain yan at madukot. Oo, madali hong yan. Meron lang umano sa iyo sampaling ka lang sabihin bakit ngayon ka lang? Nakita kita may kasama ka. Akala siyempre, akala ng mga tao mag-asawa kayo. May kasama kang lalaki. May kasama ka. Kitang-kita ko. Yung pala ayun, dinudukutan ka na. Tapos bigla kang iiwan dito, ikay tulala. Uy, sasabihin mo sa sarili mo, sino ga iyon? Hindi ko naman kilala yon. Ang cellphone ko nawawala. Tingnan mo. Yan yung mga racket ngayon. Mag-iingat kayo dito sa Maynila. Maraming ganyan. Sa jeep, sa loob ng jeep. Mga naka-aslong aslip yan, tulad ko. Pero, tingnan nyo naman ang pagmumukha ko. Hindi naman ho ako mukhang mandurukot. Ikamukha ko si Ray Valera. Di ba? Si Ray Valera ang kamukha ko. Hindi ako mukhang mandurukot. Pero, ganito mga forma niyan. Mga aslong aslip. At merong envelope. May brown envelope yan. Akala mo, i-interviewin sa company. Na kanyang ina-applyan. Kasi yan ang mga style, kunyari, nag-a-apply. May kilala ako niyan may kilala akong ganyan. Kapitbahay pa, nung araw. Ay, tako, napakatalas ang kanyang hawak na May blade na dala yan. May blade. Napakatalas. At, ayun, ipantatakip yung halimbawa, ito, kunin na rin natin to. Halimbawa, ito ang brown envelope. Kulay puti Ayan. Ipinantatakip yan, ganyan.
Yan, no? Tatakpan niya ng kamay. Oh, ganyan. Abay, doon na. Oh, yung kamay, malikot. Gagapang na yan. Gagapang na yan sa katabi niya, kaliwa o sa kanan. Lalo na may bagding yung yung katabi niya, ayun na, gumagapang na yung kamay niyan. Nangangapa-ngapa na. Oho, nangangapa na ho yan. Oh. Hindi nyo napapansin. At may kasama yan, andun, napapagitnaan nila yung biktima, nadudukutan nila. Oo, napapagitnaan nila. Sisiksikin naman nung katabi, nung kasamahan niya, na kasama na mandurukot. Sisiksikin. Ididikit siya ng ididikit doon sa nandudukot na kasamahan. Siyempre, yung isip mo, napopokus doon. Ano ba itong mamang ito? Ano ba sinisiksik? Hindi mo alam, kaya ka sinisiksik doon para maabot ng kamay nung kasamahan niya mandurukot. Nako. Diba? Marami na tayong nakikita. Pag ganyan, iiwas na tayo. Huwag niyong bibistuhin. Huwag niyong bibistuhin yan. Maliban na meron kayong makitang pulis. Pero pag binisto mo yan ng walang pulis, ay siya ka. Ay baka ikaw, baka ikaw ay paggising mo, nandun ka na, marami ng ulap na nakikita ka. Ano? Oo, kaya mag-iingat, mag-iingat sa pagsakay-sakay. Yung disgrasya, hindi ho natin masasabi at hindi natin makokontrol yan. Pero, maiiwasan siya kung lagi ang ating pag-iisip gising. Kung lagi tayo alerto. Alerto tayo palagi. Sa ating paligid, hindi tayo mabibiktima. At higit sa lahat, kinakailangan, pag alis mo sa trabaho, pag alis mo sa bahay, kung ikaw ay Katoliko, ay mag-altanda ka na. Mag-aaltanda ka. Sabihin mo, Lord, ingatan mo ko sa pag-alis ko ng bahay. Samahan mo ko sa aking patutunguhan, pag-alis ko ng opisina. Protektahan mo ko sa mga masasamang tao. Ganyan. Meron kang simpleng dasal. Yung mga simpleng dasal natin yan ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Pinakikinggan yan. Huwag tayong mahiya. Alam nyo, kapag tayo nahiya, yun, ikaw ay napaghaharian ng bad spirit. Pag nahihiya ka na, buksan mo yung bibig mo at kausapin mo ang Diyos na kahit andun ka sa isang kanto, nasa sulo ka, huwag kang mahihiya. Kasi, yun, pinaghaharian ka ng bad spirit. Ayaw niyang gawin mo yun. Oo, ayaw niyang gawin mo yun. Oo, kasi magkakontra sila, di ba? Magkakontra sila. Ayaw ng masamang espiritu na tayo, ang ating espiritu ay napapalapit sa ating Panginoon. Ayaw niya yun. Kasi doon lumalakas, nabubuhay yung ating faith. Napapalapit tayo sa ating Panginoon kapag ganun. Ayaw ng dyablo na tayo ay napapalapit sa ating Panginoon. Magkaaway sila. Gusto niya, doon ka sumama sa kanya. Sige, mamili ka. Mamili ka kung kanino ka sasama. Okay, bago ang lahat at pumapalaot na ho tayo sa ating programa. Ginulat ako ng mga viewers natin. Nagsabay-sabay na ho sila ngayon, no? Kanina sa programa natin si Nenalyn ng Sarangani. Biruin niyo, taga Sarangani pa yung viewers natin kanina sa programang Barangay in Action. Tanging siya lamang po ang nakasama ko sa loob ng isang oras ng programa. Subalit ngayon, nako, salamat. Salamat din. At ayan, nagkasabay-sabay na. Ayan na, si paring Crispin Lambayan,
Oy, si Lorna Ginobes Flores. Kasi namimiss ko itong mga to eh. Isang magandang hapon po sa lahat. God bless. Yan, bumabati si Lorna sa ating lahat. Oh, gandang hapon po, DCWG at sa iyo pare. Si paring Crispin. Nako, yet! Oh, pinatawa mo naman ako. Oo, minsan siyempre dapat tayo tatawa tayo. Lorna, kailangan natin yan. Yan ay gamot din. Oo. Gamot din yan sa ating katawan. Kinakailangan nating lagi tayo masaya. Huwag naman yung sobrang saya. At sasabihin sa iyo, sira ulo mo. Ano? Huwag kang tatawa na may nakakakita sa iyo at nag-iisa ka. Ay nako. Sasabihin sa iyo, di ba? May tililing ka. Ayan, si Kagawad, Maring Teresa Sarmiento, Maring Ning, ng Malibay. Gandang hapon po, paring Boyet. Ayan, oo. Bumabati ang ating, Si Del Castro, eto na. Eto na ang mga mensahe nito. Talagang na-miss ko ito eh. Pero ngayon, andyan na. Magandang hapon, Sir Boyet. Sensya na. God bless you. Hello po, Ate Lorna. Musta na? Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng DCWG. God bless. Hi po sa love ko na nasa Dubai. Ingat ka lagi. Diyan, miss you na. Nood lang po tayo. Huwag aalis. Love, love, love. Oh, walang love, love, love dito, Del, ha? Dinagdagan ko na lang. Baka nakakalimutan mo lang. Hello, Del. Watch everyday ng program ni Boyet. Nawawala tayo tagal, absent, bagsak sa grade natin. Kitang niya, no? Kasi dito ho parang Oy, si Abby. From Dubai din. Oy, Lorna, yan, si Abby Jimenez. Ano yan? Mga malapit kong kamag-anak din niya, si Abby Jimenez. Tita yan ng apo ko. Nasa Dubai din yan. Sana magkita-kita kayo dyan. Nasa Dubai. Yan, si Lita Pascual Tatad. Si Lita, hindi kayo magkikita dahil malayo distansya ninyo. Nasa California naman ito si Lita Tatad Pascual. Tingnan nyo, di ba? Mga viewers po natin, mga kababayan, no? Mga viewers po natin sa iba't ibang dako ng mundo talaga. Wala pa ho dyan yung sa Singapore. Wala pa ho dyan sa Canada. Wala pa ho dito yung Japan. Ayan. Ang dami. Sa Saudi Arabia. Kamakailan lang, nag-birthday yung Siren de la Cruz na regular viewers din natin. Nasa siya? Ngayon ay Malaysia. Sa Malaysia. Ayan, si Irene Nuida. Hello, musta na? Musta na po, Sir Boyet? Sir Boyet ka dyan. Boyet na lang. Si Irene. Si Irene, mabait din ito. No? Napakabait din ito. Si Clarissa Reyes Jahasoria. Hello, Mai. Si Clarissa, no? Ngayon na lang uli ko siya na, pero palagay ko parang 2 beses ko pa lamang siya nabasa yung kanyang pangalan at ayan, no? Clarissa, hindi familiar yung pangalan mo pero alam ko na hindi ako nagkakamali, 2 beses ka na 2 beses na kita nabanggit din. Sa iyong pananood, Clarissa Reyes Jahasoria. Ayan. At siyempre, ayan, si Catalina Lim. Yan, Sir Boyet, magandang hapon po. At sa mga viewers ng DCWG, mabuhay. Ayan. Hello, Nax, Clarice. Si Clarice, kaibigan ni Hello, Nax, Clarice, sayang ako sa party mo. Late na greeting ko yet. Don't forget to greet my anak-anakan in Dubai. Ayun. Anak-anakan ni Lorna Ginobes Flores, si Clariza. Ayun, no? Kaya Clarice. Pag-greet siya yet, belated happy birthday. Clarissa Reyes. Ayun.
Sabi ko na eh. Belated happy birthday, Clarissa. Ayan, nawa ay masaya ka hanggang ngayon at malusog. Malusog at pinagpala. Pinagpala ng ating Panginoon sa iyong birthday at nakatanggap nawa ikaw ng malaking regalo. Yan, sa ating Panginoon. Ayan, ha? Okay, tingnan nyo, Alam mo, kayo po, mga viewers, talagang nagpapasigla. Sa tulong po ninyo, sa suporta po ninyo sa isang mga programa na kapag kahit iisa ang nanonood, yan ay isang bagay na nagbibigay ng sigla sa isang katulad po namin na nagpe-perform, nagsasalita sa inyo at kausap kayo on air through online. Kung minsan lang nakakalungkot, ma-share ko rin sa inyo. Ma-share ko, tingnan nyo, isang kilala na kilalang sabihin natin vlogger, di ba? Isang kilalang vlogger. Nakakalungkot na kasi kung minsan wala na sa lugar, hindi na tama at lumalabag na sa batas ang mga nakikita natin sa social media. Kaya minsan kami, kahit ilan lang ang aming viewers sige lang ho kami ng sige dahil ang purpose po namin ay serbisyo talaga. Serbisyo sa publiko. Sa pamamagitan ng aming mga programa, kung anumang platform ang aming programa, tuloy-tuloy lang kami. Kahit iisa ang viewer namin, tuloy-tuloy lang. Ang nakakalungkot, yung mga vlogger na milyon-milyon ang nanonood. Para sila ay naliligaw sa sobrang nilang kasiyahan, sa sobrang dami ng viewers nila, kung ano-ano na lang din ang naiisip nilang mga ipapalabas nila, ayun, hindi na nila naiingatan yung kanilang pagkatao. Hindi na nila naiingatan ang kanilang sarili na sila ay nakakagawa ng paglabag. Tulad nga po nito, ayan napaulat na kilalang kilala ho ninyo ito si Tony Fowler. Si Tony Fowler, di ho ba? Inireklamo po siya, sinampahan ho siya ng kaso. Sino ho ang nagsampa siya ng kaso sa kanya? Kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Di umano, ayon po sa grupo ng KSMBP, basahin natin, Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel ng KSMBP, sinampahan nila ng kaso si Tony ng 3 counts ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code. Nakto, criminal ho ito pag Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2022 sa Pasay City Prosecutor's Office kaugnay sa 3 niyang music video. Music video. Siyempre, music video. Siya umano, sa music video na yon ay may malaswang pinakikita. Yun po ang nakakalungkot. Marami pong mga social media vlogger tayo na iba na iba na nalilihis na ho sila. Ngayon may batas na ho tayo, cybercrime nga kahit yung iba pa na nagpo-post lang ho ng mga salita. Nagpo-post
pinasasaringan. Pinasasaringan. Okay yan. Okay yan mga ganyan kapag wala kang tinutumbok, wala kang tinutukoy. Oo. Pero, wag nating gamitin ang social media. Nakakapagdulot po tayo ng ng maling impormasyon. Nakakapagdulot tayo ng masamang impluwensya rin. Kapag tayo ay gumagawa, marami na nagiging talamak po. Ayan. Katulad ho niyan. Mag-iingat po kayo. Sapagkat nasisira ho yung malayang pamamahayag. Malayang pamamahayag ho siya, pero meron ho yang may responsibilidad po yan. Na hindi porke ho meron tayong malayang pamamahayag, yung freedom of the press, press freedom pala, press freedom of expression, meron tayo niyan, hindi ho natin kailangan hong tawag rito, abusuhin. Dapat tayong maging responsable na magpalabas ng ating mga damdamin, ng ating mga saloobin. Meron ho tayo. Malaya nating gawin yan. Pero nga, may kaakibat ho yan na may karapatan na karampatang parusa kapag tayo ay nalihis. Nakapagsalita ng mapaninira. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Sapagkat, imagine, milyon-milyon sa buong mundo nakakakita ng ginagawa mo. Hindi ka nakakapagbigay, di ba? Hindi ka nakakapagbigay ng magandang aral sa iyong mga viewers. Oo. Sa iyong mga viewers. Kaya nga minsan nagtataka ako, bakit ba pag ako rin nakapanood, bakit ba ito ang daming viewers, milyon na wala namang katorya-torya? Ganun na labang ba ang ating mga viewers? Ganun na labang ba ang kanilang batayan kung paano panoorin ang isang palabas sa social media? Ganun na lang ba kababa? Na kung saan tingnan nyo, wag na ho nating dagdagan. Wag na ho nating dagdagan. Wag na tayong makisama pa. Na, kumbaga sa wag natin hong tangkilikin yung mga ganyan. Kasi wala hong mabuting idinudulot eh. Wala naman hong mabuting idinudulot. Simple, natawa ka. Di ba? Natawa ka. Sandali lang. Pero yung tawa na yon, yung napanood mong yon, nagpaloko ka, nagpabola ka. Scripted po yun eh. Oo. Pero ang mata ho natin, sige pa rin. Alam naman ho natin yun eh. Scripted. Pero tinatangkilik ho natin. Nakikipaglokohan kumbaga tayo. Nakikipaglokohan tayo. Kaya kung minsan, ang resulta, naloloko talaga tayo. O hindi ba? May nag-post dyan. Ang ganda-ganda ng damit. Todo burlolo, todo disenyo, ang ganda ng disenyo. In-order mo ngayon. Nung dumating sa'yo, dinala sa'yo, simpleng t-shirt lang.
ang mahal-mahal mong binayaran. Hindi ba't nagkakaganyan tayo? Oh, ako nga rin eh. Nadaya ako eh. Ang ganda-ganda ng t-shirt eh. Abay, simpleng t-shirt lang pinadala sa akin. Eh, mabibili mo sa Baclaran, 100 pesos lang yung t-shirt. Ha? May tatak pa. Yung tatak na ano. Dapat ho tayo maging, ano ho tayo sa ating pinapanood sa mga social media. Maging responsable tayo. Maging matalino ho tayo. Oo. Ayan, kung minsan, di ba? Magpo-post dyan. Oo. Nabibiktima tayo eh. Nabibiktima tayo ng panluloko. Oh, naloloko tayo eh. Oh, kasi kapababayaan po natin. Lahat, inaabot tayo ng madaling araw, kapapanood, samantalang paulit-ulit lang. Scroll ka ng scroll. Oh, hanggang sa ang isip mo na, nawawala na. Hindi ka na makatulog. Andyan na. Meron ka ng tinatawag na, anong sasakit yun? Hindi ka makatulog. Di na makatulog. Di pa makakain. Bakit ba ako napapakanta? Bakit ba ako napapakanta? Oo. Kasi nga ho, sabi nga ho ng ating mga viewers, regular viewers, kamukha daw tayo ni ni Ray Valera. Ako ho ay si Ray Bulero. Ay, nako, wala na ho tayong oras. Nako, sana ay yung ating pagtalakay meron po tayong napulot. Meron tayong mabuting napulot. Ano ho? Ayan, meron pa ba tayong babatiin? Teka. Pag-reach siya yet. Belated happy birthday daw kay Clarissa Reyes Jaya Zoria. Ayan. Okay, dako na po tayo. Ayan. Sa ating pong mga ulo ng balita. DFA, pinag-aaralan ang paghahain ng diplomatic protest laban sa China kasunod ng paglalayag ng floating barriers o paglalagay ng floating barriers sa Scarborough Shoal. Philippine Coast Guard, iniyak na hindi nagkaroon ng stand-up sa China matapos tanggalin ang floating barrier sa pinagtatalunang Scarborough Shoal. Paglalagay ng China ng floating barrier sa West Philippine Sea, maituturing na crime against humanity. President Marcos ibinasura ang panukalang babaan ang taripa ng mga inaangkat na bigas. Pangulong Marcos Jr. Ayun na nga. Pinag-aaralan namang mabuti kung ititigil na ang ipinatutupad na rice price cap. Office for Transportation Security sa NAIA at Administrator tinanggap ang hamon na resignation ni Speaker Congressman Martin Romualdez. Proyekto ng National Irrigation Administration, lilimitahan daw na lamang dahil sa binawasang pondo para sa susunod na taon. Pagpapalawig ng Centenarian Act of 2016, pasado na sa Senado. Philippine Port Authority, naghahanda na para sa nalalapit na long weekend.
COMELEC, hinimok ang publiko na tumistigo sakaling may ereklamo na gumagawa ng vote buying. Mali ka niyan! Mali ka niyan! Mahigit 500 barangay, walang kandidato para sa barangay at SK election ngayong taon. Ibinulgar ng COMELEC. South Korea, ibinida ang kanilang military powers. Pinag-aaralan pa ng Department of Foreign Affairs o DFA ang paghahain ng diplomatic protest laban sa China sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITCLOS. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakahanda ang bansa na gawin ang lahat ng kaukulang hakbang para mapairal ang karapatan nito sa Scarborough Shoal kasunod ng paglalagay ng Chinese Coast Guard ng floating barriers sa Scarborough Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim na ang ginawang pagtanggal ng Philippine Coast Guard o PCG sa inilagay na floating barriers ng China ay alinsunod sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS dahil may karapatan na ang bansa. Samantala, binigyan din ng DFA na mahalagang parte ng Pilipinas ang Scarborough Shoal base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagpapalawak ng territorial jurisdiction ng maritime state na nilagdaan ng hindi bababa sa 162 mga bansa kabilang ang Pilipinas at China. DZGG. Kumpiyansa ang Philippine Coast Guard o PCG na hindi nagkaroon ng standoff o sinyales ng aggression sa China matapos tanggalin ng Chinese Coast Guard ang remnant o natirang floating barriers na pinutol ng PCG sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela, kinuha ng Chinese Coast Guard ang floating barriers sa ilang oras matapos madiskubre na nakalas na ito. Anya, ang apat sa Chinese Coast Guard na nasa lugar ay hindi naging agresibo matapos makita ang media lulan ng barko ng Pilipinas. Una nang kinumpirma ng PCG na matagumpay na natanggal ang barriers sa naturang isla matapos ang isinagawang special operation para putulin ang 300-meter barrier na inilagay ng China. Ang Scarborough Shoal sa pangunahing fishing spot na matatagpuan sa 200 km ng Pilipinas at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. DZGG. Itinuturing ni Deputy Speaker at Batangas Representative Rap Recto na crimes against humanity ang paglalagay ng China ng floating barrier sa West Philippine Sea o WPS na dahilan para hindi makapangisda ang mga mangingisdang Pilipino. Giit ni Recto, ang naturang hakbang ng China ay katumbas ng pagpilay sa isa sa sandalan ng ating food security dahil ang naturang lugar ang pinagmumulan ng 30% ng ating mga isda. Tinukoy ni Recto ang report ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na dahil sa panggigipit ng China sa ating mga mangisda ay bumaba sa 7% ang kabuang national fisheries production ng Pilipinas. Dahil naman sa illegal na pangingisda ng China sa ating karagatan at pag-agaw sa mismong huli ng mga Pilipinong mangingisda ay nagkukulang ang supply ng isda sa bansa kaya napipilitan tayong umangkat. Ayon kay Recto, ang ginawang food blockade ng China ngayon ay tila pakikipaglaro ng Hunger Games sa Pilipinas. DZGG. Alright, tatanggap saya ng namanong pag-uulat. Senador, tiwalang hindi papayagan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-angkat ng bigas sa gitna ng panahon ng anihan. DZGG. Patrol Report. Si Zara May Laureño ang buwan manong magbabalita. Sige nga Sara sa detalye.
Kasamang Boyet, kumpiyansa si Senator Amy Marcos na hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-angkat ng bigas sa ngayong panahon ng anihan. Ginawa ng presidential sister ang pahayag nang sumama siya sa mga nagpoprotesta mula sa iba't ibang grupo ng mga magsasaka sa labas ng Department of Finance sa Maynila. Binatikos ng grupo ng mga realista na pinangunahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura sa pamumuno ni Rosendo So ang pag-aangkat ng bigas at iba pang produktong agrikultural. Una nang iminungkahi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na pansamantalang bawasan ng 35% rice import tariff rates para sa Association of Southeast Asian Nations at MFN. Rates sa 0% o maximum na 10% para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DZWG. Ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Zara May Laureño. Ibinasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagbaba ng import tariffs ng mga bigas. Sinabi nito na nagdesisyon siya kasama ang mga economic managers na hindi pa napapanahon para mapababa ang import tariffs. Base kasi sa kanilang pagtaya na patuloy ang pagbaba ng mga presyo ng bigas sa world market. Magugunitang ipinanukala ni Finance Secretary Benjamin Jokno na dapat ay mapababa ang rice import tariff para bumaba rin ang presyo ng bigas sa bansa. Pagtitiyak naman ng Pangulo na gumagawa sila ng hakbang para matugunan ang usapin ng agrikultura sa Pilipinas. DZWG! Pinag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kailan ititigil ang implementasyon ng rice price cap o ang Executive Order 39 sa sectoral meeting sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na kailangang mapag-aralang mabuti ang nasabing usapin. Una nang nagpatupad ang Pangulo ng price ceiling sa regular rice na umaabot sa 41 pesos kada kilo, habang ang mandated price cap sa well-milled rice ay 45 pesos kada kilo. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas sa mga palengke. Inutos na rin ng Pangulo sa Department of Social and Welfare and Development o DSWD na magbigay ng tigal na 15,000 pisong tulong sa mga maliliit na retailers na apektado ng rice price cap. DZWG! Tinanggap ni Office for Transportation Security o OTS Administrator Undersecretary Maria O. Plasca ang hamon sa kanya ni House Speaker Congressman Martin Romualdez na mag-resign sa pwesto. Ito ay sa harap ng sunod-sunod na nakawan sa airport na kinasasangkutan ng OTS security screening officers. Nakasaad sa kanyang resignation letter na ang nagpasya na itong magbitiw sa pwesto dahil umano sa naging pahayag ni Representative Romualdez na kung hindi ito magbibitiw ay haharangin personal ng mambabatas ang budget ng ahensya. Dagdag pa ni Aplaska na isang karangalan na magbitiw na lang sa pwesto kaysa maisakripisyo ang organisasyon. Muling iginit ng opisyal na wala itong kinalaman sa mga anumang nangyayaring katiwalaan sa paliparan at siya pa umano ang lumalaban sa mga nagaganap na korupsyon. Una nang inamin ni Aplaska na malabong magwakas ang nakawan sa airport dahil nasa OTS pa anya ang core ng mga katiwalian sa kanilang hanay. Ganun. DZWG! Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Mas mahigpit na parusa sa smuggling ng agrikultura, aprobado na sa Kamara. DZWG! Patrol Report! Si Tani Capiral ang may bitbit ng balita. Sige ka, Tani, idetali mo. Boyet, inaprubahan ng mababang kapulungan sa ikatlo at huling pagbasa ang isang panukalang batas na muling tukuyin at magpapataw ng mas matinding parusa laban sa mga krimen ng pagsasabotahe sa ekonomiya ng agrikultura.
sa House Bill No. 9284 o ang Panukalang Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act of 2023 ay naipasa ng majority sa Kamara. Sa ilalim ng panukalang batas, itinuturing na economic sabotage ang malakihang smuggling, hoarding, profiteering, cartelizing at iba pang mga aksyon ng pang-aabuso sa merkado ng mga agri-fishery commodities. Ang economic sabotage ay nagpapato ng habang buhay na pagkakakulong bilang pinakamataas na parusa para sa mga nagkasala at multa. Bukod sa pagkakakulong, pinapatawan din ng habang buhay na disqualification na humawak sa pampublikong katungkulan, bumoto, at lumahok sa mga pampublikong halalan ang mga nagkasala ng economic sabotage. Nauna nang sinertipikahan ng urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Economic Sabotage Bill upang isulong ang produktibidad ng sektor ng agrikultura. Protektahan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa mga mapang-abusong mga ngalakal at importer. At tiyakin ang mga makatwiran at abot kayang presyo ng mga produktong agrikultura at pangisdaan para sa mga mamimili. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral! Magkakaroon na ng limitasyon ang National Irrigation Administration o NIA sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-agrikultura sa bansa. Ito ay makaraang mabawasan ng malaking halaga ng Department of Budget and Management or DBM ang kanilang panukalang 2024 budget. Sinabi ni NAIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na mula sa original nilang panukalang budget na 132 bilyong piso para sa susunod na taon, ginawa na lamang itong 41 na bilyong piso ng DBM. Guillen, sumusunod lamang sila sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang food security at mas mataas na produksyon sa mga taniman. Kaya kasamaan niya sa mga proyektong paglalaanan sana ng budget na ito ay ang pagtatayo ng mas marami pang multipurpose high dams. Ayon pa kay Guillen, hindi lamang ito magsisilbing patubig sa mga bukurin sa halip na magagamit na rin sa pagkontrol ng baha, imbakan ng tubig o mala reservoir ang dati nang magagamit sa panahong kulang sa supply ang bansa at maaari ring magamit sa pag-generate ng kuryente. Sa ngayon ayon sa opisyal, pagkakasyahin na lamang nila ang budget sa mga proyektong matutukoy nilang pinakamahalaga. DZWG! Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 2028 na nagpapalawig sa Centenarian Act of 2016. Ang nasabing Centenarian Act of 2016 ay nagbibigay ng 100,000 pesos sa mga mamamayan na umaabot sa 100 taon ang edad at sa bagong Senate Bill 2028 ay tatanggap naman ng 10,000 ang mga Pinoy na aabot sa 80 ang edad habang 20,000 naman kapag umabot na sa 90 ang edad. Kwalipikado rin anya ang mga Pinoy na nasa labas ng bansa. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na mabibigyan ng kasiyahan ng mga Pinoy na aabot sa nasabing edad dahil sa bibihira lamang ang umaabot sa edad na 80 at 90. Panukala naman ng mga matatandang mahirap na Pilipino na mula 60 years old ay makakatanggap ang mga ito ng 10,000 piso kada 5 taon. DZWG! Naghahanda na ang Philippine Port Authority o PPA para sa muling pagbuhos ng mga pasahero sa nalalapit na peak season at long weekend sa darating na Oktubre. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, ngayon pa lamang ay nagbukas na at nag-expand sila ng mga bagong pantalan upang maiwasan ang siksikan at hindi maabala ang mga pasahero. Sinabi ni Samonte na kasama sa mga pantalan
na inaasahang dadami ang mananakay at sa Port of Batangas, Port of Calapan, Port of Iloilo at Port of Panay. Inamin nito na ang nagiging problema lamang kapag peak season ay may mga stranded na mga pasahero kung masama ang lagay ng panahon o may iba pang sanhi ng delays. Kaya umaasa sila na magkakaroon ng mga dagdag na barko para tuloy-tuloy ang biyahe at hindi mahirapan ang mga pasahero. DZWG! Umapila ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC sa publiko na maging testigo sakaling may ireklamo ng vote buying kaugnay sa Barangay at SK Election o BSKE. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi masasangkot sa kaso ang sinumang nais maging testigo laban sa vote buying. Ayon kay Garcia, handa silang kausapin ng Department of Justice o DOJ na huwag isama sa mga kakasuhan ang binibilhan ng boto at testigo hinggil dito. Paliwanag ni Garcia, kahit kasi may sapat na ebidensya na hawak ang prosecution, ay kinakailangan pa rin ng testigo hinggil dito kapag naisampa na sa korte. Muling nananawagan ang ahensya sa publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kung ngayon pa lamang ay may nagaganap na vote buying ng mga kandidato sa nalalapit na barangay at SK eleksyon. DZWG! Ibinulgar ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC na aabot sa mahigit 500 barangay sa buong bansa ang walang tatakbong mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong taon. Ay kay COMELEC Chairperson George Garcia na karamihan sa mga barangay ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. May ilang barangay din sa rehiyon ang walang katunggali sa lokal na halalan. Ipiniliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco na lahat kasi ng mga lokal opisyal ngayon ay nasa holdover capacity lamang dahil tapos na ang kanilang termino. Kaugnay nito, maaaring i-exercise ng DILG ang jurisdiction nito kung saan may kapangyarihan itong magtalaga ng caretaker sa bakanting posisyon o direktang magtalaga ng uupo sa mga lugar na walang kandidato. Ayon sa COMELEC, ginawa na rin ito noong barangay at SK election noong 2018 kung saan inatasan ng DILG ang mga local government executive na magtalaga ng mga opisyal sa mga lugar na walang mga kandidato. DZWG! Ipinarada na sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada ng South Korea ang kanilang mga armas na pandigma. Ang nasabing pagpaparada ay kasabay ng pagdiriwang ng 75th Armed Forces Day sa bansa. Pinangunahan ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang nasabing programa kung saan sa kanyang talumpati ay nagbabala ito sa North Korea sa paggamit ng nuclear weapons. Sakaling mangyari anya iyon ay tiyak niya na hindi sila pababayaan ng US na itinuturing nilang mahigpit na kaalyadong bansa. Magugunitang nagkaroon ng tensyon sa Korean Peninsula kung saan ikinagalit ng North Korea ang mga isinagawang military exercise ng South Korea kasama ang US at Japan. DZWG! Alright! Tatanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating impilan. Tulong ng PNP at AFP, hiniling ni Mayor ng Socorro, Surigao del Norte. DZWG! Patrol Report! Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rica, sa detalye. Humiling ng dagdag proteksyon sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines si Mayor Socorro Surigao del Norte Riza Rapunzel Timcang. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyong ikinakasa ng mga pamahalaan laban sa umano'y cult activities sa Socorro Bayanihan Services Incorporation sa kabundukan ng Surigao del Norte.
Ayon kay Mayor Tim Kang, humaharap sa matinding banta at karahasan ang kanilang lugar mula sa galit na miyembro ng naturang grupo na una nang nagprotesta upang tuligsain ang mga aligasyong ipinupukol sa kanilang grupo at ng leader nito na si J. Renz Kilario na kilala rin bilang Senior Aguila. Dahil dito ay nananawagan ngayon sa PNP at AFP ang alkalde na mag-deploy pa ng dagdag na pwersa sa kanilang lugar lalo na't papalapit na ang isasagawang pagdinig ng Senado ukol dito sa darating na Setyembre 28 taong kasalukuyan. Una rito ibinulgar ni Senator Riza Hontiveros na ang grupo ay kulto at umano'y pinatatakbo ng mga armado at makapangyarihang personalidad sa lugar na hinihinala namang sangkot din sa operasyon ng iligal na droga at ng biktima ng nasa mahigit 1,000 mga menor de edad na nakaranas ng violence, child abuse at forced marriage. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang para sa DZWG, inyo ito, dito kayo ang bida. Okay, maraming salamat, Rica Tumabang. Ayan, alright. So mga kaibigan, diyan po nagwawakas po ang ating mga ulo ng balita na nakalap po ng News Department ng DZWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Miyerkules, September 27, 2023. Bago po ako magpaalam, ay akin po munang babatiin ang mga viewers po natin na sumilip. Ayan, si Jenny! Ayan, nasa studio! Jenny Guillermo! Ayan, ang laking puso na kanyang binigay. Okay, si Jan Sarigumba. Ayan, nanonood na rin siya. Ayan, maraming salamat, Jan. At kay Alma. Ayan, Alma Nicolas na kapatid ni Lorna Ginoves Flores. Nako, yung aming mga kababatang naggagandahan na talaga namang pinipilahan ng mga kalalakihan para umakyat ng ligaw sa kanila. Ayan, ha? Yung mga kababata namin. Naalala ko pa ang mga nakaraan. Lorna, na kung saan ang bintana nila'y bukas, kami ay nambabato para dumungaw lamang sila. Eh, hindi pa ho kasi uso sa amin noon ang harana. Kaya nambabato na lang kami ng bintana para sila'y dumungaw. Ayan, tawa na tawa si Lorna. Diba, Lorna? Ayan, yun ho yung mga kabataan pa namin, no? Mga kabataan pa. At syempre, masasaya kami dahil meron na kami kanya-kanyang pamilya. Ano ha? At hanggang sa ngayon, kami ay nagkakabatian pa rin kahit kami puti na ang buhok. Kung kami ay matanda na at puti na ang mga buhok. Ay, ganun ba yon? Ay, wala nang oras. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa taga-suporta, taga-panood ng DZWG Broadcasting Studio, sa lahat ng mga programa rito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Kanya pong patuloy na pagbibigay ng patnubay sa programang ito sa DZWG Broadcasting Studio. Lord, salamat po. Maraming salamat. Higit sa lahat, Lord God, sa iyong pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para ako makapaglingkod sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat, Lord God, sa inyo pong kabutihang ito at sa inyong tiwala. Maraming salamat. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya bukas po muli
sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 sa Barangay in Action. At sa bandang hapon po, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita at magkapanooran pa rin po sa bukas. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyo gabos. Ang DCGG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCGG is a proud member of the Philippine